Adbyento. Sa pagdiriwang natin ng unang linggo ng Adbyento, sinisimulan natin ang panibagong taon ng liturhiya. Ang Adbyento ay nangangahulugang pagdating. Ang pagdating ng Panginoong Hesus, inaanyayahan tayo sa panahong ito na maghanda sa pagsilang at maluwalhating pagbabalik muli ni Jesus sa katapusan ng panahon. Salubungin natin ang darating nating Mesiyas na may mapayapang puso. Santo. Amen. Panginoon Diyos, pinupuri ka namin dahil sa iyong anak na si Jesucristo, ang Emmanuel na pag-asa ng sangkatauhan. Siya ang koronang nagtuturo at gumagabay sa amin at tagapagligtas ng bawat bansa. Panginoong Diyos, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala at sa pagsisindi namin ng mga kandila sa koronang ito. Maging tanda nawa ito ng koronang ilaw ng kaligtasan tinamo ni Kristo para sa amin. Dumating nawa siya nang walang pagkaantala. Siya'y Panginoon namin nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Ngayon naman po ay ating matutuhayan ang pagsisindi ng unang kandila sa ating korona ng Adbyento. Maraming salamat. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon ay unang araw ng buwan at unang linggo sa ating panahon ng Adbyento. Naway ito natin ang ating sarili. Gisingin natin ang ating pananampalataya sa paghihintay natin sa pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Sa katahimikan ng ating mga puso, aminin po natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya makasalanan magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluglo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan sa pagdating ni Kristo. Makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa
upang kapiling niya sa gawing kanan. Kami magkapisan sa iyong pinaghahalian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, tatawagin at titipunin ng Panginoon ang sangkatauhan ayon sa pahayag ng propetang si Isaías. Ito'y mangyayari sa panahon ng pagdating ng inaasam na Mesiyas. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pangitain ni Isaías na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito: Hali kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion, magmumula ang kautusan, at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapaira ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at galit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pagkibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo sa bahayan ni Jacob at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Ako ay nadalak sa sabing ganito. Sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sa piking ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Dito umaahon ang lahat ng angkan, liping ni Israel upang manambahan. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahagol sa kanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikapin sa poon niya ay idalangin. Ang nangagmamahal sa iyo'y pagpalain. Pumayapa nawa ang banal na bayan, at ang palasyo mo ay maging diwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa iyo, Jerusalem, ang sabi ko ito. Ang kapayapa ay laging sumaiyo, dahilan sa templo ng poong ating Diyos, ang aking dalangin umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Sa ikalawang pagbasa, sa pagtanggap ng mga taga-Roma ng pananampalataya kay Kristo, nagsilbi itong hudyat ng kanilang pagbabagong buhay at pagtugon sa panawagang mamuhay ng marangal bilang mga anak ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatuloy. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo nagsisimulang banal sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit ng liliwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal at huwag maguli ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasama. Sa pagpapakasawa sa pitanilangan at kahalayan sa alitan at igitan. Ang Panginoong Jesucristo ang paghariin ninyo sa iyong mga buhay.
at huwag pagdaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa likod. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pag-ibig mo ipakita ng aming katipunan. Iligtas kami sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha ng di nila namalayan at tinangay silang lahat. Gayun din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babae magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paparito ang inyong Panginoon. Tandaan niyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin natin mga katabi natin ng magandang umaga. Ayan, at ngitian natin sila ng bonggang-bongga. Malamig ang simoy ng hangin, ha? Kasi may electric fan. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa unang araw ng Disyembre at unang linggo sa panahon ng Adbyento. Pag sinabing Adbyento, ito po ay panahon ng ating paghahanda para sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Paghahanda sa pagdating ni Kristo sa kanyang pagkakatawang tao. Pangalawa, paghahanda sa pagdating ni Kristo, yung tinatawag natin ikalawang pagdating ni Kristo para sa ating katubusan. Mga kapatid, ngayong panahon ng Adbyento, sa unang linggo, tayo pinaalalahanan ni San Pablo na tayo ay manatiling gising. Sabi mo sa kapatid mo, gumising ka. O diba? Diba sa atin, tutulog-tulog. Pag sinabi ng commentator, magsiupo po kayong lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Iba sa inyo hindi lang umupo, iba sa inyo natulog. Kaya yung iba, nakatayo na ang lahat, yung iba
nakaupo pa. Yung pala tulog, no? Ano natin yun? Iwan natutulog. Mga kapatid, may isang ginang na lumapit kay Father. Sabi niya, Father, maraming salamat po sa inyo. Bakit? Sabi ni Pare. Kasi Father, yung asawa ko po, dinala ko na sa lahat ng magagaling na doktor. No? Hindi siya napagaling. Kayo lang po ang nakapagpagaling sa kanya. Sa paanong paraan, sabi ni Father. Kasi Father, yung asawa ko po, hirap kong matulog yan. Sa mahabang panahon, gusto ko pong matulog yan. Pero hindi siya, kahit anong gamot yung ininom niya, hindi siya makatulog. So, paano ako nakagaling sa kanya? Ganito po kasi, Father. Simula po nung isama ko yung asawa ko na magsimba, kapag kayo po ang nagbibisa, alam po ninyo, kung tuloy nagsisimba siya, lagi po siyang tulog. Huwag po sana kayo matulog, no? Baka matuluyan po kayo. Mga kapatid, gumising. Di ba may isang commercial ang tanong, para kanino ka? Bumabangon. Ate, para kanino ka bumabangon? Sa pamilya ko. Nakakaiyak, no? Para sa pag... O, nanay kayo po. Bakit bumangon pa po kayo? Para kanino po kayo bumabangon? Para uminom ng kape. Napakalalim po ng sagot ninyo. Masyado po kami natas. Mga kapatid, ano ba ang nagpapasigla sa atin sa araw-araw? Ano ba yung nagbibigay pagkagising sa atin sa araw-araw ng ating buhay? Sabi kanina yung kanyang pamilya. Diba? Diba sa atin, no? Gising na gising kapag ang usapan ay pera, no? O gising na gising yan pag ang usapan ay pera, di ba? Iba naman sa atin, gising na gising kapag pinag-uusapan nyo, kapitbahay, no? Kapag pinag-chichisas sa inyong kapitbahay. At yung iba talaga walang tulog, walang tulugan. Saan? Sa madyungan, no? Sa pangitan. Di ba walang tulugan saan? Sa sabungan. Ano tawag sa magdamag na sabong-sabong? Ha? Ay, ano na ni Kuya? Dirty, no? Gising na gising tayo sa maraming bagay. Kaya mga kabataan, gising na gising sa cellphone. Diba? Hindi mabitawan. Madaling araw na, may ka-text pa, may ka-chat pa, diba? Kaya mga kabataan, gising na gising sa paglalaro ng ML. Diba? Computer games, gising na gising. Pero pagdating sa classroom, tulog. Ha? Ang daming nagpapagising sa atin. Kung titingnan natin, ito mga nagpapagising sa atin, ano ba yung kanilang kabuluhan sa ating buhay? Diba? Gising na gising tayo sa napakaraming bagay, pero pagdating kay Kristo, gising ba tayo? Ang hirap nyo gisingin. Hoy anak! Linggo ngayon, bumangon ka na, magsisimba tayo. Ayaw yung gumising, di ba? Ang hirap natin, gisingin. Pero pag sinabi, anak, tara, may pupunta tayo sa bahay na ko. Hindi matutulog. Di ba? Hindi makatulog, hindi mapakaling, gising niya. Hindi matulog ka, ayaw ko man, hindi ko makatulog. Di ba? Pupunta kasi tayo sa mall. Ha? Pag sa anak, matulog ka ng maaga, magsisimba tayo. Bakit yung matutulog ng maaga yan? Magpupuyat tayo para hindi gumising bukas. Di ba? Mga kapatid, pagdating sa ating Panginoon Jesucristo, dapat tayo ay laging gising. Gisingin natin ang ating mga tulog na pananampalataya. Alam mo niyo tayo mga Katoliko, madalas tulog ang ating pananampalataya. Kailan lang nagigising ang ating pananampalataya? Kapag simbang gabi. May kita ninyo? Ang dami-daming nagsisimba kapag simbang gabi. Di ba? Yung iba naman hindi talaga nagsisimbang gabi, kundi nasa tabi. No? Simbang tabi pa. Buhay yung Katoliko kapag simbang gabi. Ilang araw na lang, ilang kembot na lang, di ba?
Simbang gabi na. Kailan pa nagbubuhay yung ating pagiging Katoliko? Kapag mahal na araw, di ba? Kunwari, magsisisi ako sa aking mga kasalanan. Mahal na araw ngayon. No? Pagkatapos ng mahal na araw, no, buong buhay na makasalanan ulit siya, di ba? Gisingin natin ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya natin sa Diyos ay dapat palaging gising sapagkat hindi natin alam ang araw at ang oras. Di ba? Sabi ng ating Panginoon Kristo, hindi alam ang oras kung kailan tayo kukunin ni Lord. Di ba? Kaya dapat laging gising ang ating pananampalataya. Paano ba natin may papakita na palaging gising ang ating pananampalataya? Napakita natin sa ating kalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Anong sabi doon? Magising kayo mga natutulog. Iwasan na ninyo ang gawang masama. O yan. Pagpapakita ng paggising na pananampalataya ay ang pag-iwas sa gawang masama. Pag-iisip ng mahalay. No? Pagsunod sa pita ng laman. Alisin natin sa buhay yan. Bilang pagpapakita ng ating gising na pananampalataya sa Diyos. Maging mabuti tayo sa ating kapwa. Maging mapagbigay tayo sa ating kapwa. Maging madasalin tayo sa Diyos. Palagi tayong magsimba. Diba kasi sinasabi nila, Father, kahit hindi ako nagsisimba, nagdadasal naman ako sa bahay. Diba? Ganun yung kanilang mga palusot. Pero hindi sapat yun na ikaw ay nagdarasal lang sa bahay. Ipakita mo ang gising mong pananampalataya sa pakikibahagi mo sa banal na misa na siyang pinakalayunin ng Diyos para sa ating lahat. Na gusto niya tayo ay sama-samang makasamba sa Kanya. Gusto niya sama-samang gising ang ating pananampalataya sa Diyos. Diba? Mga kapatid, pag sinabi kasi darating ang Panginoon, anong nararamdaman natin? Una, kinakabahan tayo. Nababalisa tayo. Natatakot tayo. Bakit? Kasi pag sinabing darating ang Panginoon, ang kamalayan natin, kukunin na tayo ni Lord. Diba? Sabi mo sa katabi mo, kukunin ka na ni Lord. So, di ba natakot kayo sabihin? Pag sinabi, kukunin ka na ni Lord, ano sasabihin mo? Tumatakot. Takot tayong kunin ni Lord, di ba? Naalala niyo siguro yung homily ko nung nakaraang linggo, mga nakaraang linggo. Yung sinabi ko patungkol sa mga damit na susuot sa patay, di ba? Yung iba sa atin, meron ng isusuot na damit para sa kanyang living. Meron na kayo? Meron ka na? Di ba, sabi ko nga sa inyo last time, yung mga kinakasal, para hindi daw matuloy yung kanilang kasal, ano ginagawa? Sinusukat yung isusot na damit pang kasal. O, bumili na kayo ng panlibing, tapos sukatin nyo araw-araw. Para hindi matuloy. Kasi takot kayo kunin ni Lord. Di ba? Mga kapatid, ang panahon ng Adbyento ay paghahanda saan sa pagdating ng Panginoon, paghahanda upang alisin ang takot sa ating puso. Paghahanda upang alisin ang ligali at pagkabalisa ng ating puso. Sapagkat ang pagdating ng Panginoon ang siyang pinagmumulan at siyang rurok ng ating lahat ng inaasahan. Di po ba? Kaya dapat hindi tayo matakot sa pagdating ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ay Panginoon na darating. Hindi siya katulad ng sinasabi sa Ebanghelyo ng magnanakaw. Kung yung magnanakaw nga, pinaghahandaan na yung dumating. Di ba? Paano kayo naghahanda sa pagdating ng magnanakaw? Di ba sa inyo? Talagang may CCTV yung bahay. Di ba? May mga harang. May makakapal na kandado. Pinaghahandaan ninyo yung pagdating ng Panginoon ay ng magnanakaw. Kung yung magnanakaw nga, pinaghahandaan ninyo yung pagdating. Bakit yung pagdating ng Panginoon, hindi nyo paghandaan? Hindi kayo natatakot kayo sa kanyang pagdating. Bakit? May nanakawin ba siya sa inyo? Hindi naman magnanakaw ang Diyos. Nanakawin niya ba ang buhay
Di ba? Yung lahat ng hinahanap ninyo sa buhay nito, sa pagdating ng Panginoon, makakasumbong ng kaganapan. Makakasumbong ng pagyabong at pagunlad. Yan ang pagdating ng Panginoon na hindi dapat katakutan. Kaya nga inihahanda ng Adbyento ang ating puso para mawala ang takot. At ano yung magpapawala ng takot? Yung mga magagandang gawa na binibigay ninyo sa inyong kapwa. Yung pagsamba sa Diyos. Yan ang magpapawala ng takot. At lalo higit, yung pagsisisi sa ating mga makasalanan, sa ating pagiging makasalanan. Amen? Kaya nga panahon ng Adbyento ay panahon ng pagsisisi. Nakita niyo yung kulay violet? Diba? Hindi ito fashion show. Ang ganda ng puti, Father. Bulak-laking. Father, naglag-lag ka na. Diba? Hindi ito pagandahan ng kasuotan. Ang aming kasuotan ay nagpapaalala sa inyo na nananampalataya na magsisi sa ating pagiging makasalanan. Diba? Umamin na tayo makasalanan at magsisi. Sabi mo sa katabi mo, "Uy, magsisi ka." Di ba magsisi ka na? Kasi yung kasalanan na nasa ating puso, yun yung nagbibigay sa atin ng takot at nagpapalalim ng ating takot sa pagdating ng Panginoon. Kaya ka natatakot kasi alam mo may kasalanan ka. Kaya ka natatakot kasi alam mo meron kang lihim na kasalanan na ayaw mong ibunyan. Eh bakit hindi ka humingi ng tawad sa Diyos? At kapag sa Diyos ka humingi ng tawad, kailanman, hindi yun malalaman ni naman. Diba? Hayaan mo ang Diyos na nakakita ng lihim sa iyo ang magpatawad sa lihim mong kasalanan. Upang nang sa gayon, araw-araw sa buhay natin, mawala yung takot na tayo ay kunin ni Lord. Sige nga, patapangan tayo, taas ng kamay. Sino hindi natatakot na kunin ni Lord taas ng kamay? O di ba lahat kayo takot? Ha? Nakataas kamay ko, di ako takot eh. Nay. Hindi kayo takot? Di pa. Kahit mamaya, no? Sige po, gawin natin ang paraan mamaya. Joke lang po yun, ha? Mga kapatid, huwag tayong matakot na dumating ang Panginoon sa buhay natin. Tunay na tunay ang Diyos ay darating. Gusto man natin o hindi, siya ay darating. Sapagkat yan ang pangako niya sa atin. Siya ay dumating na 2,000 taon na nakalipas at siya pa rin ay darating para sa ating kaligtasan, hindi para sa ating kaparusahan. Amen. Magsitayo tayo. Sumasampalataya ako Sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lala ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na patay nilibing, nanawag sa kinaroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magbumulang paririto at huhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa pagpasok natin sa panahon ng Adbyento, dumulog tayo sa Diyos Ama na pagkalooban niya tayo ng bagong simula tungo sa buhay na kalugod-lugod sa Kanya. Ang ating tutugon, Panginoon ng awa, bigyan mo kami. Panginoon ng awa, tingin mo kami. Maging matatag na gabay nawa ang Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, tungo sa kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo.
Magkaroon nawa ng tamang pagpapasya ang mga nanunungkulan sa ating pamahalaan na nakabatay sa pag-ibig, katarungan at katotohanan. Manalangin tayo. Tanggapin, unawain, at magkaroon nawa ng maayos na dialogo sa pagitan natin at ang mga taong kaiba sa ating lahi at pananampalataya. Manalangin tayo. Pagginhawain nawa ng Diyos ang mga kapatid nating nagdurusa, matatanda, nangungulila at may sakit, lalo-lalo na si John Paul Edwards. Manalangin tayo. Makapiling nawa ng Diyos ang mga kapatid nating namayapa na at matagpuan nila sa Kanyang kaharian ang liwanag niyang di magmamaliw, lalong-lalo na sa kaluluwa ni Nicola Luzia Pantaleon, Hermelina Baite Escarlote, Maria Estrella Arburadora, Gloria Ancelda, Raul Roa, Sonia Baquiler, Gerardo Roa Sr., Fidela Orovilio, Heliopicus Maria Bosueca, Armando F. Antonio Sr. at Tito L. Vitison. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan, lalong-lalo na sa pasasalamat at personal na intensyon ni Martin Domingo Sardinia at sa pasasalamat sa pagpasa sa Custom Broker Licensure Board Examination ni Alaysa Dian Pantaleon. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos naming Ama, maging mukha nawa kami ng pag-asa at pag-ibig sa lahat, upang habang nananabik kami sa pagdating ng iyong anak, kami maging malapit sa iyo at sa isa't isa. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Ating ialay ang ating mga handog sa damanan ng Panginoon. There's one more gift I'd ask of you, Lord, that would be peace in all earth. The strength to last for children's laughter all around, all around. Your people have what we need. We're living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? We will live out in peace if there's one more gift I'd ask of you, Lord. There could be peace in all earth. The strength to last your children's laughter all around, all around, all around. Magsitalito. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito patahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng dating kaligtasan na ngayon pa man ay aming ang pinakikinabangan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming
makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ipinalang mamuhay ng mahirap upang makapisan niya kaming matapat. Siya'y naging dinaliban sa amin upang maitampok na kami sa iyong tingin. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama ng puspusang nagniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan namin lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyo kadakilaan. Santo, 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 Panginoon sa makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa Ang naming banal, ikaw ang bukal ng talang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, tinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon. Pinibot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Dahil naman nung matapos ang hapunan, tinawagan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Pinibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa inyong pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay bulitain, sa hiling ay inihain, bilang pagkain inumin, bilang sasanuan namin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng Dugo ni Kristo ay mahuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Kuskusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Bartolome na aming Obispo at ng Kanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan sila at patuloyin sa iyong kaluwalagan
kasalukuyan. Kaawaan mo at pagminapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak na puso. Kaysa ng mga apostol, si Santiago at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangan mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipakayag natin ang lakas loob. Hindi namin kamilya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Kristo. Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo din. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang tingin. Hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po na. Manalangin tayo. Ang naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang ibabaw, lupang papanaw, aming mga panaligan ng iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng mga naglingkod sa atin sa banal na misa nito, sa mga nag-alay. Maraming salamat po sa inyo at lalo tigit sa inyo ng mga nagsimba. Maraming salamat po sa inyong presensya. Salamat natin ang bawat isa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng busto na anak na naparito noon at hinihintay natin bumalik ngayon ay siya namang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya namang pumusko sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patutagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayo nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manlubos ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, kumain kayo taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Masarap yung screenshot nun, Jen.